In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Bitcoin lumipad sa 70,000, magtuloy-tuloy na kaya? Grass token lumabas na, madaming nakatanggap ng airdrop, yung iba ang laki ng kinita. At update din tayo ng konti sa BingX and BitGet copy trading bot natin. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So unahin natin yung Grass token. Alam ko marami sa inyo ang nag-farm nito since makover ko yan dito sa channel before. Na-launch na yung airdrop nila kahapon, yung tinatawag na airdrop 1. They distribute 10% of its total token supply or 100 million Grass tokens. Nag-farm din ako nito pero hindi tuloy-tuloy kaya hindi din ganun kalaki ang nakuha ko. Pero nagkakahalaga pa rin naman yun ng 20,000 pesos. That is a free money. Dito lang yan sa crypto. Yung iba ang laki ng nakuha, nasa 50,000 or million pa nga yata yung mga kaunahan na nakapasok dito. Although, yung iba walang nakuha for some reason, pero yun talagang mga matsatsaga sa pag-airdrop, mga veterano na, tiba-tiba na naman. Ganoon naman kasi talaga sa airdrop. Hindi lahat ng fina-farm natin ay panalo. Tulad ng Hamster Combat, napakadaming nag-farm pero ang nakuha pang candy lang. So ganun talaga yun. Hindi lahat ng papasukin natin na potential airdrop ay kikita tayo. Minsan, nag-aaksaya lang tayo ng oras at yung iba naman meron talaga katulad nitong Grass. Kaya congratulations kung meron kayong nakuha dito. Solid naman kasi talaga ang project na ito. Binabackupan yan ng mga prominenteng investors like Polychain Capital and Tribe Capital. Ang use case and technology kasi nito ay nagre-revolve sa bandwidth sharing. Kumbaga, tayong mga users, pinaparentahan natin yung unused internet bandwidth natin dito at nag-earn tayo doon ng rewards. It's really a good project. Nasa sa inyo na kung gusto nyong i-hold ng matagal yung airdrop na nakuha nyo or ibenta yung portion nito, kalahati, then i-hold nyo yung natira. Baka sakali kasing tumaas pa yung price. It always depend on your needs. Kung kailangan nyo ng pera, then sell it. Anyway, kung wala pa kayong gradient network, para lang din itong Grass na pwedeng magpa-airdrop in the future. Sabayan nyo na habang maaga pa. Sa sula na rin ito, meron tayong link sa description. Quick update lang tayo sa copy trading natin sa BingX. Ang ipa-follow nyo lang dito ay yung BingX Perpetual Futures. Dito lang nakakonect yung bot natin. Kasi napansin ko merong nakakopy na 3 dito sa Standard Futures. So hindi po tayo magte-trade dyan. Dito lang tayo sa BingX Perpetual Futures. At para sa mga hindi nakakaalam, ang bot na nilagay ko dito ay yung supply and demand order flow for Ethereum. At magte-trade yun 24/7. Depende na lang kung papakialaman ko. Ang ginagawa ko lang naman dyan, pinopost ko siya kapag sa tingin ko nag-iba yung galaw ng market at hindi pabor sa behavior ng bot. Kasi pang trading range yung bot natin. Ngayon, nagrarally ang market kaya pinost ko muna siya at nag-aantay ako ng consolidation tsaka ako ito turn on ulit. After an expansion kasi, there is always a consolidation. And during consolidation, with good volatility, maganda ang performance ng bot natin. Anyway, may ginagawa akong separate video explanation tungkol dito sa Trading View series natin. I will explain the behavior of the bot. Sa BitGet, alam ko naka-live na yung copy trading ko dyan. Pero ang naka-turn on lang is yung mean reversion. Magko-combo kasi ako ng bot dito. Isang pang trending market at isang pang trading range. Sa Binance ako nag-experiment ng combination ng bot. Pag maganda ang result doon, tsaka ako siya i-deploy sa ibang exchange. Dito kasi sa BitGet, yung plano ko kasi dito na future signal bot, ang gagamitin ay hindi natupad kasi hindi pa siya available sa bot copy trading. Kaya ginamitan ko pa din ito ng trade adapter. Sa ngayon, 2 exchange lang muna. Ito kasi yung advantage ng bot. Pwede ko siya i-leverage sa maraming exchange. Kumpara sa mga ibang manual copy traders na nakafocus lang sa isang exchange, yung sa akin sabay-sabay ang bato niyan sa iba't ibang exchange kahit natutulog pa tayo. Quick price action update naman tayo. Nasa 70,000 price level na si Bitcoin. Nasa expectation na natin yan. Simula noong makapag-create tayo ng higher high dito. Sa mga previous analysis natin, naobserbahan natin yung price action ni BTC.
yung unti-unting pagkabasag ng downtrend, yung formation ng higher low na nagbuo ng curve line dito, sign of strength sa panig ng bulls. So kung mapapansin nyo, after a higher high, nagkaroon ng rejection, pabalik sa bandang 66,000 price level. Ito yung previous resistance area na nagsisilbi ng support ngayon. Merong mga attempt dito pero nag-failed yon, and since then, tuloy-tuloy na yung pag-angat ng price. At ngayon nga, as the time of recording, nasa 70 to 71,000 na yung price action ni BTC. All-time high natin around 73,000. Kapag nabasag yan, papasok tayo sa price discovery. So wala na tayong pagbabasihan na resistance area doon. At very possible pa din yung rejection dito kung ang galaw na ito is a sweep of liquidity above. At hindi natin isasantabi yung pangyayari na yon. I-observe kasi natin yung sustainability ng Bitcoin rally. Yung mga previous bull market kasi, laging merong substantial narrative sa pag-angat ng price ni BTC. Yung mga parabolic move. At alam ko na explain ko na ito sa ibang video natin, yung pag-aaral natin sa data ng mga previous bull market, laging merong substantial narrative to push the price higher. Ngayon, ang possible reason is the rate cut and election speculation na nagaganap sa US. Medyo lamang ata si Trump in terms of sentiment. So there is a narrative na kapag nanalo si Trump, then bullish yon sa crypto market. Sa ETF inflow, nagkakaroon lang naman ng magandang inflow dahil sa positive sentiment ng market. Kapag negative ang sentiment, merong fear sa market, napapansin nyo naman dumadami din ang outflow. So hindi ko tinitingnan na basis ang ETF inflow kasi nakabase lang siya sa market sentiment. Ang higit na nakakaapekto sa sentiment ngayon ay yung election year and rate cut. At kung magbabase lang tayo sa technical aspect ng price action ni BTC, then this price action is bullish. Naobserbahan natin yung pagbabago nito. Now, nag-create na naman si BTC ng another higher high, pero dahil hindi pa tapos ang araw, then marami pang pwedeng magbago dyan. Ang gusto natin makita is a substantial breakout. Yung mag-close, yung daily candle bukas ng green at mahaba. Kasi kung nabasag nga yung 70,000 price level, tapos bukas, nag-close ito ng may mahabang wick and small body green candle, then ibig sabihin, hindi ganun kalakas yung bulls para itulak yung price pa itaas. And a retracement or rejection is likely. Now, magiging neutral lang ulit tayo kapag nagkaroon ng rejection pabalik sa ilalim ng 65,000. And any rejection above 65,000 is still bullish kasi napapanatili nito yung trend. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.